Hindi Grabe, no? basta-basta at napakalaki ng 1 trilyon pesos at pahirapan ang paghanap kung saan kukunin ng ganito kalaking pondo sa loob lamang ng 5 taon. Ngunit kapag gugustuhin ng bansa na madepensa ng sarili nito, ay kailangang ibigay ng gobyerno ang hinihinging budget ng hukbong sandatahan. Totoo yan mga utol, kailangan talaga natin yung ganong kalaking budget. Pero, 'di ba? Eto, sinearch ko kung magkano kasi sa loob ng 5 taon yan, yung Horizon 3 mga utol. Sinearch ko kung magkano yung budget para sa Department of Defense ngayong taon. Okay mga utol, ito yung mula sa Google at saka chinek ko na talaga kung tama ang mga figure na ito sa mismong Department of Budget and Management. Okay, so tama ito mga utol. Ito lamang taon na ito ha mga utol. The Philippine government has proposed a 2023 defense budget of 240 billion or 4.28 billion US dollar. According to budgetary documents, the figure represent an 8% increase over the PHP 221 billion. So ito yung nung nakaraang taon, noong 2022, ito yung budget. So ito yung budget ngayon na pinopropose. 240.29 billion pesos. Ngayon lamang taon ito. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Kung kayo'y nakatutok mga utol dito sa mga issue tungkol sa West Philippine Sea, partikular yung pangaagaw ng teritoryo nitong China sa atin at ng iba pa, okay, at ang iringan ng China and US, dito sa Pilipinas ang nagiging resulta mga utol, yung ibang mga Pinoy nagtatalo-talo na actually. Pati sa ating mga nakakataas, yung mga nakaupo sa pwesto o sa ating gobyerno mga utol. Pero palagay ko lamang ito'y na yung etong pagtatalo, yung kaguluhan between sa ating mga Pinoy, propaganda lamang ng China. Naniniwala ba kayo doon mga utol na meron silang mga binabayarang mga tao para lamang ilihis ang ating mga pag-uutak sa ginagawa nila sa atin, sa pangaagaw nila ng teritoryo. Pero anyway, nagpapatuloy ang ating gobyerno na palakasin ang ating sandatahang lakas dahil alam nga natin na may nakaumang na banta dyan sa ating mga teritoryo. Okay? So eto, grabe, lampas 1 trilyong piso para sa modernization program hinihingi ng hukbong sandatahan. Ito'y mula kay Sir Romel TV. Pakisubscribe siya mga utol. Sir Romel TV. Romiel yata So, paki-subscribe, paki-like na rin yung video dahil importante yan. Game na mga utol. Mamaya, check natin yung mga bagay-bagay na ito. Okay? Game na. Kamakailan lang ay naging sunod-sunod ang tensyon sa pagitan ng puwersa ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea matapos magkaharap na naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard malapit sa pinag-aagawang teritoryo sa Ayungin Shoal. Nagkaroon din ng pagkakataon na kung saan muntikan ng mabangga ng isang barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagpapakitang mas lalo nang nagiging agresibo ang puwersa ng China. Sa kabila ng mga mapanghamong aksyon na ito, matagumpay na nakapag-resupply ang ating mga puwersa sa PRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost sa Ayungin Shoal at lahat ng ito ay nasaksihan ng P-8 Poseidon surveillance aircraft ng Amerika na nagbabantay sa bawat galaw at bilang pagpapakita na rin ng suporta sa Pilipinas. Ito yung naging mainit na issue na sa Senado, no, mga utol, na yung si Senator Robin Padilla, kumbaga kinundi na o kinestyon niya yung presensya ng US Navy dyan sa ating teritoryo dahil nga baka nga daw lalong lumala ang sitwasyon. Kumbaga, 'di ba? Parang ganoon mga utol. So alam niyo na 'yung story niyan. Kung kayo nakatutok dito, wag na natin paabahin pa, tuloy na natin. Samantalang nagkaroon naman ng mainit na usapan sa Senado patungkol sa nangyari sa West Philippine Sea at nangako ang mga senador na susuportahan nila ang modernisasyon ng hukbong sandatahan at maglalaan sila ng bilyong-bilyong pondo para sa pagbili ng armas. Totoo yan. At sa papasok na Horizon 3 ng AFP Modernization Program,
Na pinakamalaki at panghuling parte ng modernisasyon, humingi pa ang Department of National Defense ng karagdagang pondo dahil hindi umano sapat ang idinagdag ng gobyerno para sa kanilang plano dahil napakaraming proyekto pa ang hindi napopondohan, katulad na lang ng pagbili ng mga multi-role fighters na sinabi nilang pinaka-prioridad kunin ng hukbong senatahan. Tama, kulang tayo sa mga ganyan, mga utol. Isa to sa mga malaking bagay na maitutulong sa ating hukbong sandatahan. At para dagdagan ito po yung parang proposal ni Secretary of Defense, National Secretary of Defense na si Gibo Teodoro, mga utol. Pakinggan lang natin. Pangalawa po, kailangan ho kung mag-acquire tayo ng kagamitan, it will really make a difference, particularly in quantity. For example po, kung bibili po tayo ng 12 fighter, 12 lang, bakit pa? Kailangan ho at least 30, 40. Look at Taiwan ho, or wrong example, other countries, kung bumili ng fighters ho, 70, 80, 90. Ayan, mga utol, no? Kayo ba? Payag kayo? Maganda nga naman, no? 30-40 jet fighters, pero napakamahal po ng isa nito, no? Yung F-35, kung hindi ako nagkakamali, yung 5th generation ng F-35, ang isa ay pumapalo sa halagang 80 million US dollar hanggang 100 million US dollar ang isang piraso. So 30 piraso kung sakali. Pero may mga makukuha na naman tayo na medyo makakamura tayo dahil nga bulk ang order natin at saka mga kaalyado nating bansa ito. So kaya-kaya ng budget ng Pilipinas sa bumili ng 30-40, pero talaga magmamatter talaga yung bilang na yun na proposal nito ni Secretary Gibo Teodoro, mga utol. So kung 12 nga naman, anong magagawa niyan? 12 piraso lamang. So mga 30-40 magmamatter talaga yan. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Paki-comment na lang, ituloy na natin to. Kakailanganin umano nila ng karagdagang pondo sa lalong madaling panahon dahil naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng kanilang plano kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea. Tama. At hindi nila magagampanan ang kanilang tungkulin kapag kulang-kulang sila sa kagamitan at pang-depensa. Totoo yan. At base sa impormasyon galing sa Max Defense, kakailanganin ng hukbong sandatahan ng pondo ng nasa lagpas 1 trilyong piso para sa Horizon 3 na mag-uumpisa ngayong taon at matatapos sa taong 2028 na napakalaki kung ikukumpara sa Horizon 1 na may pondong nasa 130 billion pesos at Horizon 2 na hindi pa natatapos sa ngayon na may kinakailangang pondo ng nasa 430 billion pesos. Hindi Grabe, basta-basta at napakalaki ng 1 trillion pesos at pahirapan ang paghanap kung saan kukunin ng ganito kalaking pondo sa loob lamang ng 5 taon. Ngunit kapag gugustuhin ng bansa na madepensa ng sarili nito, ay kailangang ibigay ng gobyerno ang hinihinging budget ng hukbong sandatahan. Totoo yan, mga utol. Kailangan talaga natin yung ganong kalaking budget. Pero, di ba? Eto, sinerch ko kung magkano. Kasi sa loob ng 5 taon yan, yung Horizon 3, mga utol. Sinerch ko kung magkano yung budget para sa Department of Defense ngayong taon. Okay, mga utol. Ito yung mula sa Google at saka chinek ko na talaga kung tama ang mga figure na ito sa mismong Department of Budget and Management. Okay, so tama ito, mga utol. Ito lamang taon na ito, ha, mga utol. The Philippine government has proposed a 2023 defense budget of 240 billion or 4.28 billion US dollar. According to budgetary documents, the figure represent an 8% increase over the PHP 221 billion. So ito yung nung nakaraang taon, noong 2022, ito yung budget. So ito yung budget ngayon na pinopropose. 240.29 billion pesos. Ngayon lamang taon ito. So yun nga, syempre number 1 magiging problema natin yung saan manggagaling itong budget na ito. Okay, pero ang kagandahan nito, ang good news nito ay suportado ito ng lahat ng ating senador. Ito'y diniklara na ni Senate President Mig Zubiri. Okay, na nagkaisa na nga raw ang mga senador natin na payagan o suportahan yung budget ng Department of National Defense natin. So kudos sa inyong lahat, mga senators.
Okay, tuloy na natin. Ang Horizon 3 ay hinati sa 3 parte at ang pinakaunang parte ay magkakaroon ng pondo ng nasa 500 billion pesos at gagamitin ito sa pagbili ng mga pangdepensang kagamitan. Kabilang sa mga pangdepensa na ito ay ang anti-ship missile systems para sa Philippine Army at Philippine Marine Corps, kaya inaasahang dadagdagan pa ang order para sa BrahMos anti-ship missiles na nanggaling sa India na may range ng nasa 270 kilometro. Grabe, aba. Isa pa sa prioridad din para sa modernisasyon ay ang pagkakaroon ng rocket and missile artillery systems para pa rin sa Philippine Army at Marine Corps, at kabilang sa pinagpipilian sa ngayon ay ang Pulse rocket system na gawa ng Elbit Systems ng bansang Israel, ang K239 Chunmo rocket system na gawa ng Hanwha Defense ng South Korea, at ang M142 HIMARS rocket system na gawa naman ng Lockheed Martin ng Estados Unidos. Grabe, no? Plano ding magdagdag ng Philippine Air Force ng mga air surveillance radar systems, pati na rin mga air defense system, kaya inaasahang bibili ulit sila ng Spider missile air defense system mula sa Israel, pati na rin mga radar systems mula sa Japan. At ang isinusulong sa ngayon ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na inaasahang masasama din sa Horizon 3 ay ang pagbili ng mas marami pang multi-role fighters, mapa Just 39 Gripen man ito o F-16 Vipers, dahil kulang na kulang ang 12 Just 39 Gripen na planong bilhin ng Air Force, at hindi magiging sapat na panangga kung sakaling magkaroon ng pag-atake sa bansa. Sa totoo lamang, no, kung habang pinapanood ko, no, malalaman nating napakalayo o napakadaming kulang ng ating sandatahang lakas pagdating sa kagamitang pandigma. So, isipin nyo, ganun kadami pa yung kailangan natin i-acquire. Ito pa nga lang, mga utol, alam naman natin na ang Pilipinas ay archipelago, hindi na nating matugunan yung mga usapin dyan sa ating mga shore o sa ating coast. Okay? So, dahil kulang tayo sa barko. Okay, yun mga yun. Yun unang-una na natin problema. So, eto pa mga to. So, sobrang dami niyan mga utol. Talagang kinakailangan natin na sobrang daming budget para mabili ang lahat ng pangangailangan para lumakas ng tuluyan ng ating sandatahang lakas. So, ano masasabi niyo mga utol? Pero, good job, no? Sa mga namumuno dito tungkol sa depensa natin dahil talagang pinipilit nila sa abot ng kanilang makakaya na matugunan unti-unti. Kasi ito'y pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Okay? So, naalala ko yung kay, hindi ko naman inabot, pero sa panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., talagang pinaghahandaan niya na yung mga pangyayaring ganito kagaya ngayon. So, kaya lang, itinigil ito ng mga sumunod na administrasyon. So, napabayaan ang ating hukbong sandatahan. Okay, mga utol, pa-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na natin to. Sinabi ng Defense Secretary ito sa pagpupulong sa Senado at ipinakita nito ang kanyang pagkadismaya dahil wala umanong kwenta kapag 12 fighter jets lamang at dapat nasa 30 hanggang 40 fighter jets ang dapat bilhin ng ating Air Force, at kung tutuusin ay maliit pa ito kumpara sa binibili ng ibang bansa. Tama. Isang halimbawa na lang dito ay ang bansang Taiwan na kung saan nakapag-order ng nasa 66 na F-16 Vipers sa halagang $8 billion. Para naman sa Philippine Navy, nasa plano ang pagbili ng mas malalaki at heavily armed na frigate, at isa sa sinasabing maaaring i-offer sa ating hukbong dagat ay ang HDF 3800 frigate design ng Hyundai Heavy Industries dahil mahilig sa gawang South Korean warship ang Philippine Navy. Sa pangalawang parte ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, dito na bibilhin ang mas mga sophisticated na defense equipment katulad na lang ng mga submarines, at nasa 3 bansang nag-o-offer ng kanilang mga produkto na gagamitin ng Philippine Navy. Pero alam ko mga utol, yung sa barko, sa mga warship frigates at saka corvette, naka-order na po tayo. Pero it's a matter of time kasi matagal talaga yan. Binibuilt yata yan, kung hindi ako nagkakamali. Hindi ko naman alam ang proseso ng pagbili ng barko. Pero alam ko naka-order na ang Pilipinas. Okay? So tuloy na muna natin. Pero ilan pa lang siguro.
Ang isa sa pangunahing pinagpipilian ay ang Scorpion diesel attack submarine na gawa ng shipbuilding na naval group ng France, ang DSME 1400 PN submarines na offer naman ng Hanwha Ocean ng South Grabe, Korea, at ang pinakabagong offer na submarine naman ng Espanya na kung tawagin ay S-80 Plus class submarine na gawa ng Spanish shipbuilding Ganda rin, company na Navantia. Kabilang din sa ikalawang parte ng Horizon 3 ay ang pagbili ng Airborne Early Warning and Control System o AWACS para sa ating Air Force, at ang isa sa pangunahing ino-offer ng bansang Sweden ay ang kanilang Saab 2000 RAI AWAC na magiging katuwang ng Just 39 Gripen sa air defense ng Pilipinas. Inaasahan din na magdaragdag ng mga S-70I Black Black Hawk Hawk, combat utility helicopters dahil sa kabila ng pag-order ng Pilipinas ng 48 units ng Black Hawk helicopters ay kulang na kulang pa rin ito, kaya kailangang bumili ng mas maraming units para sa ating Air Force. Pagdating naman sa pangatlong parte ng Horizon 3, kung mabibigyan ng pondo ng ating gobyerno, nakapokus ito sa pangdepensa ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, kaya inaasahang puro long range na mga missile system ang bibilhin dito, Tama. ngunit wala pa tayong masyadong impormasyon patungkol sa pangatlong parte ng modernisasyon. At sa aking opinyon lamang, medyo malabo na mabigyan ng lagpas 1 trilyong piso ang ating hukbong sandatahan sa loob lamang ng 5 taon, kaya mukhang lalagpas pa sa taong 2028 ang modernisasyon ng Philippine Military. Okay mga utol, pwede naman talaga dahil nga kapos tayo sa budget dahil kailangan yung budget allocated sa lahat ng departamento. Hindi lang naman pwedeng ibuhos lahat sa National Defense. Pero ang pinopropose naman kasi na Department of National Defense, dagdagan yung pondo kahit papano. Okay? Mag-increase. Kasi kailangan talaga nating palakasin ang ating hukbong sandatahan. So ano masasabi nyo dito sa ating featured video? Maraming salamat sa iyo, Sir Romel. Maraming salamat sa mga utol sa pagtutok. At kung nandito ka pa, maraming salamat sa iyo. Anyway, paki-comment na lang ang inyong opinion hinggil dito, pero napakabuti na mangyari. Yung lahat ng gusto natin kuhain ay ma-acquire natin. Pero may mga bansa naman na para nagdo-donate sa atin, no? So malaking bagay din yon dahil marami tayong mga kaalyadong handang sumuporta sa ating modernization program. Anyway, mga utol, paki-comment ang inyong opinion. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles and we have the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.